panahon, may isang magsasaka na naninirahan sa magandang bukid kasama ang kanyang 3 anak. Ang taong iyon ay hindi lamang simpleng magsasaka, dahil nasa kanya ang lahat ng gusto ng isang ordinaryong tao. Ngunit, gayunpaman, mayroong isang bagay na nagpapasakit sa kanyang puso. Teka nga lang, bakit hindi mo kami tinutulungan sa pagbubuhat? Nakapagbuhat na ako ng 3 bungkus at pinagliguan ko na ang mga hayop habang nasa labas ka. Ngayon, ikaw naman! Aba, lumabas na ako para kumuha ng mga suklay. Kaya huwag mo susumbat sa akin mga nagawa mo. Ayos, mag-aaway lang kayo dyan habang ako may tinatapos ko ang trabaho. Saka kakatapos ko lang mag-ayos dito. Oh, ay nako, mag-aaway na lang kayo dyan hanggang sa matapos ko dito. Ayusin mo sa pananalita mo. Ito ang dahilan ng paghihirap niya. Nagiging miserable ang buhay ng magsasaka kapag nakikita niyang nagtatalo ang kanyang mga anak sa lahat ng pagkakataon. Ang 3 anak niyang lalaki ay kasumpa-sumpa kahit sa nayon dahil sa kanilang masasamang ugali. Matagal na rin tayong hindi nagsama-sama. Dahil malapit ng panahon ng pag-aaral, halos wala na tayong oras na huminga. Magsika tayo sa tabing ilog bukas na gabi. Sigurado yan, napakaganda. Ngunit huwag tawagan ang 3 magkakapatid ko diba? Oo, kapag sumama sila, sigurado mag-aaway lang sila buong gabi at masisira lang ang gabi natin lahat. Ian, kamusta ka? Iniisip ko lang kung maaari mo ba akong tulungan na magbukay sa isang lote para sa kasante sa aking sakahan. Nagkatrangkaso kasi ako at wala akong mahingi ng tulong. Mukhang pagod na pagod ka. Oo, ipapadala ko ang isa sa aking mga anak sa iyong bukid. Dito, uminom tayo ng isang tasa ng tsaa. Ang swerte mo, may 3 kang katulong. Mana, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga anak ko. Hindi lang talaga sila magkasundo. Huwag kang mag-alala, malalaman mo yan. Nag-aalala ako, paano nila tatakbo ang palabas kapag pinag-aawayan nila ang bawat maliit na bagay. Sa kasong iyon, hatiin mo na lamang ang iyong sakahan sa 3. Kaya ang bawat isa sa kanila at marahil ay mas nalaman nila ano ang isang pagpapala na magkasama. Pagkatapos ng usapan na iyon kasama ang kanyang mga kaibigan, nagkaroon ng ideya ang magsasaka. Markim? Markim, kamusta? Okay lang. Mayroon ka bang maglaro ng panjo sa kaninang kanto? Kalimutan kong may 4 kayo sa bukid, surti mo. Di naman. Ikaw, kamusta? Dahil kami mapabalak bukas na mag-picnic at magsika bukas sa gabi. Gusto mo bang sumama? Sige ba, gusto ko yan. Punta ka pero wag mo isama ang iyong mga kapatid. Ano? Bakit? Pag magkasama kayo, mag-aaway lang kayo at wala na isa sa amin ang gusto niyan. Kung gusto mong sumama, dapat pumunta ka lang ikaw lang isa. Sige. Oh, andito ka pala, nagkakasindi. Oo, maupo ka muna. Ay, hindi na, pumunta ko sa palengke ngayon, bigyan ako ng bagong pala. Ako lang kasi ngayon, wala ka pa din nakatulong sa trabaho. Oo nga pala, pumunta ka, kay kakain ko din bukas sa tabing ilog, bukas ng gabi. Talaga ba? Oo, kung gusto mo sumama, dapat ikaw lang tinawag mo na isang mga kapatid mo. Bakit? Kung may nakasama kayo, palagi kayo nag-aaway-aaway, kaya nakababahalan sa akin. Aba, gumagawa ka talaga ng mga bagay-bagay Oo, pilit ko talaga gumawa ng sarili kong gamit. Siyempre, may oras ka para dyan kahit mo naman kapatid mo na trabaho. Gusto mo sumama kumain bukas ng tabing ilog. Simple naman. Pumunta ka dun bukas ng dapit hapon pero hindi imbitado yung mga kapatid mo. Ano? Bakit naman? Ayaw namin masira ang gabi namin na makita kayong 3 nag-aaway-away at totoo. Napaisip naman ang magkapatid at medyo napahiya sa mga narinig. Mas lalo pa silang nahiya nang nalaman na ganun pala ang iniisip ng kanilang mga kaibigan. Ang lahat ng kanilang narinig at nalaman ay nilihim nila sa isa't isa. Maya-maya pa ay pinatawag sila ng kanilang ama. Ama, pinapupunta mo raw kami. May malaga kami na pag-uusapan. Pansin kita na malaki na kayo ng club. Hindi naman kagawin kayo ng mga pero gusto ko muna nakita yung masaya na nabigyan. Bakit? Huwag mo na yung nabing, no? Kita ko tapos. Okay, sakto. Kaya mahirap sa akin yung pasya.
Pero may Nagpaunahan ng magkakapatid sa pagbali ng patpat. Madali at halos magkasabay lang nila itong natapos. Sabay yung natapos. Mandali na nga ako. Ngayon, kunin niyo ang iba pang mga bungkus dito. Gusto kong baliin niyo ang mga patpat na hindi ipinaghiwalay. Paulit-ulit nila itong sinubukan. Binuhos na nila ang lahat ng kanilang lakas pero wala pa rin sa kanila ang nakabali nito. Hanggang sila ay napagod at sumuko. Ngayon, bakit hindi na mabali ang mga bungkus? Bakit po? Dahil kapag magkakasama ang isang bungkus, nagiging mas malakas ang mga ito. Kapag sinusuportahan nila ang bawat isa. Kaya naman siguradong protektahan ang bawat patpat. Kapag magkakasama at iniingatan ang mga bawat isa, isipin niyo kung isang makikipaglaban ang mga patpat. Hindi ito kaya maaari itong sirain ng mga isang ibon o aso. May naiintindihan niyo ba ang mga sinasabi ko? mas magiging malakas kapag magkakasama. Na mas ligtas at protektado kapag magkakasama. Kapag inaalagaan namin ng isa't isa, kami makikinabang. Tama, ganun nga. Ngayon magpasya kayo. Gusto niyo ba maging bungkus ng patpat o magkakaiwalay? At kung gusto niyo mas mag-isa, isipin niyo lang ang tiyok yan niyo na mag-isa at wala man lang mahingain na tulong kahit kanino. Talagang magaling ka sa lahat ng mga bagay. Buti na ang ganda. Hindi ako magaling sa pera at mathematics na katulad mo. Tama. Kailangan mo sa amin katulad mo nakakaintindi sa malayo. Uy, hindi ka pupunta? Hindi ako makapunta nang hindi kasama ang mga kapatid ko. Yan na. Tama kayong lahat. Hindi kami naging mabuti sa isa't isa. Hindi lang sa amin. Kami na rin sa aming ama. Ngayong gabi, kailangan natin ayusin ito. Sa wakas, parte na tayo ng bungkus ng patpat at ang bungkus ng ating ligaya.